Hello! Dapat hindi ako mag-vlog today. Pero, aayos kasi ako. Ito yung office space dito, yung vacant. Ayusin ko tong room na to. So, naisip kong i-vlog yung pag-makeover nitong room na to. Na-mount na kasi yung maliit na TV dito. Dito ako nagtatahi. Tapos, nandun yung konting gamit ko na pangtahi. Pero, ganyan lang talaga. Walang upuan yung mga kids pag nanonood sila ng TV. Tapos, ito, umiiyak. Kanina pa umiiyak to. Ito ang arte. Itong box na to, pile of clothes na kaka-laundry lang. Hindi pa namin natutupi. Pero ilalabas ko muna to sa room nila Noxy. Tapos wala, nothing special pa talaga. Ito lang yung nadagdag, yung TV. Pero try nating ayusin. Ayan. Tapos to be honest, hindi ko alam kung gusto ko i-keep yung mga gold na sticker. Or ewan ko. For now, siguro iwan na muna natin ganyan. Pero parang for me, mas gusto ko kasi yung simple lang sana. Pero yeah mo na. Just a rainy Monday, sitting at our table. 2 cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday, everything's unstable. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks... So, habang nagtatahi ako, pwede sila mag-chill dito. Napagod ako. Ang bigat nito. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count the stars and all the ways. I feel your touch when you'll be back to stay. Say that I'm alright, but I miss you. See you in my dreams. It's torture as it seems, but I miss you. Walking through our city, so much I want to show you. Say your jokes inside my head. Life is much less pretty. I live it without you. It's like you once said, the colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count the stars and all the ways. I feel your touch when you'll be back to stay. Oh, yeah. I call you every night, I say that I'm alright, but ganda na sa area na to, no? Pero parang hindi ako mapalagay na yung metal nito, pati yung metal nito magkaiba. Especially that, yung black. The next day. Bella will pee-pee. Good morning! Let's go! Ganyan kami every morning. Pipipi na siya dyan sa grass. Minsan, after nyan, magna-number 2 siya. Minsan, hindi. You poopoo after, okay? Good girl. Sobrang helpful nga niyang grass na yan. Pero napansin ko minsan, ayan, hindi na siya doon nagpupupo. Although yan, every morning siya nagna-number 2. Minsan tanghali, depende. Pumili lang ako nito from Amazon. Ayan. Yung pangkuha ng poop. Good girl, Bella! Good girl! Are you all done? Are you all done? Pagka ganyang naglalakad pa siya, baka meron pa. Sara ko muna yung door. Go party pa, ha? Yan. Kakatok naman siya dito pagkatapos na siya. O, si hindi pa. Umihi ulit. Good girl. Grocery ako kahapon ng ingredients ng Hainanese chicken sa Walmart. So, nandyan dumating. Yun lang. Konti lang talaga yung binili ko for the Hainanese chicken lang. Wait lang, open natin yung TV. It's only 8:25 AM. Tapos,
Ayusin ko lang yung grocery ko. Konti lang naman talaga. Alam nyo kagabi kasi, di ba para kasing, ang ending kasi nung fasting ko, no fighting girls ang ending kasi parang one big meal a day lang ako. Usually mga late lunch yun. Pero nagsasnacks ako lagi. So parang nag-chips ako, yung mga baked chips, ganyan. So every time na yung big lunch ko, I'm looking forward talaga dun sa kakainin ko. So kagabi, nagkikrave ako sa Hainanese chicken. Sabi ko, madali ba tong gawin? Tapos nag-check ako sa TikTok. Very useful din yung TikTok sa mga recipe na naiisip nyo. Kasi mabilis lang yung paggawa nila ng video. Pagka feeling mong kaya mong gawin, di ba? Okay, get the basket. Nakita ko parang madali naman siyang i-copy. Tignan natin kung masarap yung magagawa ko. Ngayong morning, papakuluan ko na yung chicken. So, ang binili kong part is chicken thigh. Kasi yun talaga yung favorite ko, thigh parts. Hindi ko lang alam kung tatanggalin ko na ba yung buto ngayon or... Hoy! What are you doing? Or mamaya na lang kasi masarap pala yung buto pag pinakuluan yung manok. Anyway, mag-play lang muna tayo ng TV for the twins. Kasi alam nyo na, helpful sa ito ang aking babysitter, ang aking yaya, yung mga educational shows para hindi sila naboboard. Like ngayon, nag-aaway sila. Hey! Grocery. Ito, konti lang talaga to. Ngayon, ayusin ko lang to. Dahil papakuluan ko na yung chicken para mamaya yung sauce naman yung gagawin natin. Kasi sana nandito lahat. Ayan, bumili ako ng green onion. Wow, ang laki. Ginger. Tapos cilantro. This is optional ha. Ito yung linalagay lang sa sides ng rice. Kasi gusto ko itong kinakain with rice. Ayan. Tapos ang rice na gagamitin natin for the Hainanese chicken pala is brown rice. Okay, wait lang. Ilalagay ko lang sa isang corn. Lalagay ko lang muna lahat dyan yung ingredients para mamaya mas madaling kumilos. Although mamaya-maya ako na sa start. Tapos, bumili na ako ng chicken broth. This is also optional. Kasi pwedeng ikaw naman yung gumawa ng broth while cooking the chicken. Pero, lalagyan ko na lang din ng ganito para mas meron siyang lasa. I bought brown rice. Wala na kaming brown rice. Bumibili talaga ako ng brown rice sa Asian store. Pero since hindi pa kami nakaka-grocery sa Asian store, yun ang goal namin this weekend. So, sana Saturday, Sunday, makapunta tayo sa grocery store. Dahil kailangan ko nang bumili rin ng other meat. Wala na kaming meat para pang ulam-ulam. So, yun ang goal. So, anyway, this is only for today, brown rice. Kasi si Peng brown rice na rin siya. Tapos, sesame oil. Meron pa akong sesame oil dito, pero ayoko na uubusan ito. Kasi, ang sarap talaga ng sesame oil. Kahit sa mga baked tilapia, baked fish, linalagyan ko nito. Sobrang nagiging parang, alam mo yung parang binili mo sa isang Japanese restaurant pag may sesame oil. So, ayoko na ubusan ako ng sesame oil. And then, lime. Wow, isang pirasong lime for the sauce. For the sauce lang naman ito, no? Tapos, last na to. This is also optional. Ay! Cucumber. Optional lang din to ha. Pareho sila ng cilantro. Linalagay lang siya sa side ng rice. Parang gagawin mo siyang salad ba? Ganon yun. So, this is the ingredients. And, syempre, garlic. Yan. Okay. And then, syempre, hindi mawawala ang ating chicken thigh. Tapos, hindi ko gagawin lahat to dahil sobrang dami nito. Siguro half lang yung gagawin natin later. Tapos yung half, fried chicken para kay Naxi and kay Noah. Ayan na. Rinedy ko na yung ating gagamitin. Nag-vlog ako dun sa room, 'di ba? Hindi ko natapos. So, ang nangyari, kagabi, tinapos ko siya. Although, hindi naman sobra rin yung ginawa ko. Yung lalagyanan ng plants, yung wall shelf. Nakita ko sa garage namin, meron pa akong spray paint. Yung pinang-spray paint ko sa slide ng mga bata. Para siyang nude brownish color.
So, pre-paint ko na yung dalawang lalagyanan ng plant. Mamaya ipapakita ko sa inyo how it looks. Or actually, ngayon na. Kasi ayoko yung parang nagiging yung vlog. Habang busy pa yung twins, pakita ko na nga sa inyo. Kasi, minsan na, yun yung struggle ko no. Ang dami kong sinasabi. Tapos hindi ko natutuloy. Siyempre, gusto ko naman matuloy yung nangyayari sa vlog. So, ito, pakita ko na sa inyo. Ayan, pagpasok mo ng room, linagay ko na yung dito, yung nagiging kama. Actually, galing to kay mami. Pero okay na rin to kasi pag may bisita, pwede siyang maging bed. So, sorry magulo ha. Tapos, open muna natin tong aming curtain. Medyo gloomy ngayon, ano. Linagay ko muna yan dyan. Tapos, nandito yung bookshelf ng twins, yung playhouse nila na binili ko pa sa Trinoma. Buhay pa siya. Tapos, ito na yung side na to. Sobrang natutuwa ako sa nangyari sa kanya. Mas naging matchy-matchy na siya. Tapos, mas naging cozy, 'di ba? Kasi naging cohesive na yung color scheme niya. Hindi na parang iba-iba. Tapos, hindi na black yung metal part nung shelf. Linagay ko na rin to yung hanging plant. Tapos, yan, may monstera ko dito. Nandiyan yung ibang plants. Na alam nyo, galing pa tong apartment namin before kami lumipat dun sa last house. So anyway, that's how it looks like now and mas satisfied ako ngayon kaysa before. Tapos itong clothing rack na to, actually, binibenta ko na yan. Pero wala pa naman bumibili, gagamitin muna natin. Tapos kahapon, linabas ko lahat ng dresses ko kasi nagsukat ako ng dresses ko kung ano pa yung mga gusto ko, ano pa yung mga ayaw ko. Tapos ito yung isa sa, idodonate ko na dahil maliit na siya sa akin. As in, sobrang maliit na siya sa akin. Pero, cute na cute ako sa pattern niya. Ayan, parang medyo vintagey, summery vibes, diba? So, baka gumawa ako ng something for the twins. Gagamitin ko tong tela na to. Tingnan natin. Kaya yan nandito. Tapos, ito yung mga dress ko, actually, na ayoko na talaga sila as dress. So, tatahiin ko sila para maging top. And I'm very sorry kahapon, itong dress na to, pinagdiskitahan ko na. Hindi na siya dress and naging top na siya. Kasi tinahi ko na siya. Nakikita nyo ba? Pinutol ko na siya yesterday. Mas gusto ko yung ganito, mas magagamit with pants, with shorts, diba? So, okay na. Tapos, maxi dress kasi to eh. Alam nyo ano ginawa ko sa yung skirt niya? Ito. Ayan, oh. Ayan, yung pillow na yan, ginawa ko siyang cover nitong pillow na to. Oh, ang cute, diba? Ang cute tong pattern. Ayan. Ginawa ko siyang throw pillow cover. Diba? Oh, hindi mo akalain. Why are you here? Oh my goodness, why are you here? Let's go down. I'll give you dede, diba? Jesus. Ay, sus, don't lose the mermaids. Okay? They're gonna cry. So anyway, ito, okay na ako dito. Ilalagay ko na to sa closet ko. Ito, ganun din. Gagawin ko na rin siyang top dahil ayoko na siya as dress. Yes, 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 yes. Ito rin, gagawin ko na lang din tong, gagawin ko na lang din tong top kasi parang binili ko to nung buntis ako. Ngayon hindi ko na siya bet as dress. Tapos ito din, gagawin ko na lang din tong top. So, yun din yung isang benefit pag marunong kang gumamit ng sewing machine. Kasi ma-alter mo yung mga ganyan. Hindi man perfect. Pero alam nyo yun, imbes na ma-donate ko na. Kasi talagang nasasawa na ako how it looks like. Ngayon, marirepurpose ko siya into something na mas magagamit ko palagi. Because nga, pwede siya sa pants, pwede siya sa shorts, diba? Yeah! Mas madali magamit pag top lang siya. Tapos, kahapon, sorry ha, alam nyo, gustong-gusto ko sana i-vlog yung ginawa kong pinutol ko yung dress kahapon, tapos yung the rest, ginawa kong throw pillow. Kaso, yun yung time na tulog yung twins sa afternoon. Alam nyo na, pag tulog sila, wala pang 1 hour minsan. Nagmamadali ako, tapos hindi ko alam kung mag-fail. Nagigets ko, tapos pag mag-fail, parang feeling ko sana hindi ko na lang vlinag, naubos pa yung oras ko. Kasi syempre, ayusin mo pa yung camera, ganyan. So, nagmamadali ako kahapon. Sabi ko, itatry ko lang kung kakayanin ko. Kaya ko naman, naputol ko siya. Although, yung blouse, medyo pa ganun siya, medyo pa ganun siya. Hindi ko siya masyado na pantay. So, yun siguro yung pag-aaralan ko next time. As in, mabilisan ko lang kasi talaga siya ginawa. Pero okay lang, hindi naman siya very obvious kasi printed yung damit, diba? Tapos every time nagpa-pants din ako talaga. Minsan, most of the time, yung mga tops ko, ginaganyan ko lang din kasi talaga sila.
So, hindi rin siya masyado pansin. Anyway, gagawa pala ako ng breakfast ng twins muna. Yung chicken thigh natin, dinibone ko na. Pero isasama ko yung bone sa chicken broth. So anyway, i-exfoliate lang natin yung chicken. Tapos tatanggalin natin ito yung mga excess na chicken skin dahil i-fry natin to kasabay ng pagluto ng rice. Lagyan natin ng ground turmeric powder. I almost forgot. Kailangan pala ng fish sauce. Ginawa ko na yung mga sauce, hindi ko na sama sa vlog kasi nanonood ako ng TikTok, so ang dumi na ng kamay ko, hindi ko na nahawakan yung ano, pina-follow ko lang kasi talaga yung recipe. Pero ito yung ginawa kong sauce. Yung first sauce, chili, garlic, lime juice, sugar, and salt. Tapos yung second sauce naman, oyster sauce, soy sauce, sugar, tapos mag-a-add ako later ng chicken broth dito.
pagkaluto na to. Tapos, ito dinamihan ko kasi ito talaga yung favorite ko. Ginger, salt, and green onion. May konting garlic din yata. Tapos salt. Tapos, hindi pa to tapos kasi ito yung kinfat, ifa-fry ko. So, yung pinag-fryan ng oil nito, ilalagay natin dito. Kasi kailangan daw hot oil, ibubuhos dito. Yan yung 3 sauces daw ng Hainanese chicken. Pwede mo naman gawin dyan kung ano lang yung bet mo. Pero ako, yung 3 na yung ginawa ko para sulit, 'di ba? Feeling ko ito yung talagang gusto ko. Tapos konting ganito kasi may lime to eh. Ito feeling ko si Peng ang matutuwa dito kasi gusto niya yung mga soy sauce, ganyan. Tapos, malapit na maluto yung ating chicken broth. Nag-timer na lang ako. Ayan o. Ganda ng color niya pagka may turmeric powder pala talaga. Kaya pala siya nagiging yellow. Tapos, after nito maluto, i-ice bath natin yung manok. Ifa-fry ko lang yung mga extra chicken skin kasi part siya sa recipe ng rice. Tapos, dinamihan ko yung oil na ginamit ko dito kasi ilalagay ko yung extra oil dun sa sauce na ginawa ko. Tapos yung chicken, malapit na siya matapos, i-ice bath natin siya para mag-stop yung cooking process niya. Okay, natataranta ako. Kasi yun ko lang to ginawa eh. Alam nyo na, pag hindi mo alam nyo yun, pag nagpa-follow ka lang ng recipe, diba? Mas nakakataranta kasi hindi mo naman siya alam kung tama ba yung ginagawa mo. After nito, tatanggalin na natin yung water dahil hindi naman natin dapat siya ibabad. Kailangan lang talaga ng quick ice bath. Wait lang ha. Yung ano pala muna, yung hot oil, lagay natin sa sauce. My gosh. Ito na yung ating sauce ng chicken. Grabe, ang bango. Ito na yung ating chicken. Pat dry lang natin ng paper towel para ma-drain yung moisture niya from the ice bath. Tapos, lalagyan natin ng sesame oil. Tapos na yung ating chicken. Grabe, excited na ako. Tatakpan ko muna yung chicken, tapos gawin na natin yung brown rice. Chicken. Tapos, kasama sa pagluto daw yung chicken skin. Yeah, what's wrong, baby girl? Babalik ko ulit yung chicken skin dahil yun daw yung pampalasa ng rice. Tapos lagay na natin tong minced garlic and ginger. Alam nyo pala na yung chicken broth, hindi ko na ginamit yung what do you call this? Hindi ko na ginamit yung binili kong chicken broth pala. Flavorful na rin talaga yung from scratch, so you don't need it. Kasi tinikman ko siya, lasa siyang tinola na medyo iba yung, may ibang flavor, maybe because of the turmeric powder. Pero may pagkalasa siyang tinola. So, okay na siya talaga. Hindi na kailangan. Siguro dahil ang dami rin naman, diba, na nandyan. Tapos, syempre, water to cook the rice. Yung isang sauce, yung oyster sauce, sugar, soy sauce, kailangan siya haluan daw ng chicken broth. So, haluan natin siya. There. Ayan na yung sauce ng ating chicken.
Ready na yung rice. Ayan na yung rice natin. Tapos, ito yung soup. Kailangan ko itong i-simmer ulit. A few moments later. Pinatulog ko na yung twins. So, tulog na sila. Kakain na tayo. Manonood ako ng Netflix habang kakain. And excited na ako. I-plate na natin ang ating Hainanese chicken. Let's eat! Kain ako sa living room kaya sobrang helpful sa akin itong tray ko kasi nadadala ko yung food doon. Excited na ako kumain. Kagabi ko pa ito kinikrave. Tapos what else? Iced tea. Kuha tayo ng extra sauce on the side. Naman si Naxi ang gugupitan natin pero hindi na sa labas. Dito ko na lang pupwesto sa loob ng bathroom sa baba. Yan, dito tayo maggupit kasi punesto ko na lang siya dyan inside. Tapos tinakpan ko yung drain para mas yan lang yung wawalisin kong area. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count the stars and all the ways I feel your touch when you'll be back to stay. Oh, yeah. Call you every night, I say that I'm alright, but I miss it. Katapos ko lang maligo, linagay ko tong aking last piece ng overnight face mask. Although mga 2 to 4 hours lang to, hindi ko na to pinapaabot pag natutulog ako. So anyway, mag-end na rin ako ng vlog kasi gabi na. 8:30 na. Usually pinapatulog ko yung twins, mga 8:15, 8:30. Pero medyo late sila nagising kanina. Mag-end na ako ng vlog dahil may topak na sila, inaantok na. Magpapatulog na ako in a while. Anyway, before ako mag-end ng vlog, meron nagpapa-shoutout from last vlog. Hi, Mama Joy SB. Hindi ko alam kasi yung last name niya eh. Yung username na lang sa Facebook. Sorry, nakaganito pa ako. Pero hello. Hello, Mama Joy. Thank you for watching. Ayun, nagpapa-shoutout kasi siya. So anyway, mag-end na ako ng vlog and I'm really hoping matapos ko tong edit ko ng vlog na to tonight para mas ganahan ako mag-vlog tomorrow. Kasi tomorrow Saturday na. Usually kasi talagang what happened? Anaya, tulog na? Tulog na tayo? Ayaw pa? Say opo. Kasi nga, minsan pag natatambakan ako ng edit, nawawalan ako ng gana mag-vlog. So anyway, that's about it for today's video. I hope you enjoyed watching. I'll see you again on the next vlog. God bless. Bye, guys!